Magandang umaga, class. Ako ay inyong guro sa araw na ito. Tumayo kayo at tayo ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, bago kayo umupo, may energizer muna tayong gagawin. At ito ay chikading, chikading. Chikading, lilipad-lipad, chikading, chikading, lilipad-lipad. May ibang chikading na lumako sa sanga, lumipad ang isa, apat ang natira. Chikading, chikading, lilipad-lipad, chikading, chikading, lilipad-lipad. May apat na chikading na lumako sa sanga, lumipad ang isa. Tatlo ang natira, chikading, chikading, lilipad-lipad, chikading, chikading, lilipad-lipad. Okay, bago kayo umupo, baka may mga basura sa inyong upuan, pakipulot at ilagay sa basurahan. At ayusin ninyo ang inyong mga upuan. At maaari ko lang malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayon. Okay, mahusay dahil walang liban sa ating klase ngayon. At meron tayong mga alituntunin na dapat sundin sa ating silid-aralan. Una is umupo ng maayos. Pangalawa, pagtaas ng kamay kung may sasabihin. At pangatlo ay magbigay galang sa guro at sa kaklase. Ano nga yun? Oh, magaling magbigay galang sa mga guro o kaklase. At pang-apat ay makinig sa guro at sa nagsasalita. So ngayon, sino dito sa inyo ang nakaalala kung ano ang ating tinamakan noong nakaraang araw? Okay, Mary Grace? Very good. Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay pag-aani ng alagang poultry animals at mga produkto nito. At pangalawang katanungan, bakit mahalagang may maayos na lagayan ang mga inaning poultry animals at mga produkto nito? Okay, Aliyah, mahusay. Dahil para hindi ito madaling mabulok o mabasag ang mga produkto. At ngayon, meron tayong activity na gagawin. Tinatawag itong pass the ball. Meron akong bulang papel dito. At inyong gagawin is ipapasa nyo itong itong bula sa inyong mga kaklase at sabayan ng kantang chikading, 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 chikading. At kung sino ang mahintuan ng kanta ay siya ang kung saan hinto ang kanta, doon din hinto ang pagpasa ng bola at siya rin ang sasagot sa mga katanungan. Okay, magsimula tayo. Dito tayo magsimula. Chikading, chikading, lilipad-lipad, chikading, 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 na dumako sa sanga. Okay, Jilad, ikaw ang nakakuha ng bola. Ang inyong katanungan ay, ano ang mga nakikita mong mga hayop na binibenta sa palengke o pamilihan? Okay, mahusay. Maraming mga hayop na binibenta sa palengke, gaya ng baboy, manok, at manok. At patuloy ang pagpasa ng bola. Lipad-lipad, may apat na chikading. Okay, Ria. Ang iyong tanong ay, ano ang mga produkto nito na maaaring ibenta? Okay, mahusay. Gaya ng sa manok. Binibenta ang kanyang produkto na karne at itlog. Meron akong larawang ipapakita sa inyo. Obserbahan nyo ito mabuti dahil ako ay may mga tanong sa inyo. Okay. Unang katanungan, ano ang nakikita niyo sa larawan? Okay, Ria. Mahusay. Ang nakikita mo sa larawan ay nagbebenta ng manok at itlog. At pangalawang katanungan, ano ang pagkakaiba ng dalawang larawan? Okay, balbuwa. Mahusay. Ang pagkakaiba ng dalawang larawan ay una, nagbebenta ng
manok na marami at nagbibenta ng itlog na marami rin. At sa pangalawang larawan ay nagbibenta ng pakilo-kilo sa palengke. At nagbebenta rin ng itlog sa palengke na pa isa-isa. At pangatlong katanungan, saan ninyo ito madalas na nakikita? Layo, mahusay, nakikita ninyo ito sa palengke, sa mga pamilihan. At apat na katanungan, madalas ba itong binibili ng inyong pamilya? Okay, mahusay. Binibili ito ng inyong pamilya at sa pang-araw-araw nating ulam. Meron na ba kayong idea kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Okay, mahusay. Tatalakayin ay pagbibenta ng ilalim poultry animals at produkto nito. At ang ating mga layunin ay ang mga mag-aaral ay dapat na una, na ilalarawan ang iba't ibang paraan ng pagbibenta ng inanging poultry animals o produkto nito sa tingian at maramihan. Pangalawa, na ipapakita ang kahalagahan ng tamang pagbibenta ng poultry animals. At pangatlo ay naisasagawa ang pagsasadula ng maayos na pagbibenta ng mga inanging poultry animals gamit ang angkop na pamamaraan. At ngayon, tatalakayan na natin ang tungkol sa pagbebenta ng inanging poultry animals at mga produkto nito. Sa pagbebenta ng inanging poultry animals at mga produkto nito, tulad ng itlog at karne, may iba't ibang paraan na maaaring gamitin upang maabot ng mamimili. Una is mga paraan ng pagbebenta. Meron dito, direktang pagbebenta sa palengke. Ang mga poultry farmers ay maaaring magtinda mismo sa palengke upang direktang makipagtransaksyon sa mga namimili. Ang direktang pagbebenta sa palengke ay yung nagbebenta ka sa palengke na ikaw mismo ay makipagtransaksyon sa mga mamimili. At pangalawa ay pakipag-ugnayan sa mga reseller o middleman. Ito ay maaaring ibenta ang produkto sa mga negosyante o muling magbebenta nito sa malaking pamilihan. Okay, ang pakipag-ugnayan sa mga reseller o middleman ay yung nagbebenta ka sa mga negosyante at sila rin yung magbebenta sa malaking pamilihan. At pangatlo ay online selling at social media. Paggamit ng Facebook, Marketplace, Shopee, Lazada o iba pang online platforms upang maabot ang mas maraming mamimili. Ang online selling at social media, ito yung paraan na mas madali mong maibenta ang iyong mga produkto. Gagamit ka na sa Facebook, Lazada o Shopee, gagamit ka ng social media. At panghuli ay delivery services o pre-order system. Pagtanggap ng order bago pa man mag-ani upang masigurong may bibili ng produkto. Ang delivery services o pre-order system is ito yung magde-deliver ng produkto at magtatanggap sila ng mga order kahit hindi pa inani ang mga produkto. Para may bibili ng kanilang produkto na binibenta, tumatanggap sila ng order. At dito naman tayo sa dami ng ibibenta. Una ay tingian o retail selling. Pagbibenta ng poultry animals o produkto nito ng paisa-isa o sa maliit na dami. So ang tingian is ito yung kanang mga produkto na binibili ng paisa-isa o pa kilo-kilo. Halimbawa nito is pagbebenta ng itlog sa
piraso o per dosina sa palengke. Tulad na nakikita ninyo sa larawan. Meron dito, nagbebenta ng itlog sa palengke ng piraso o per dosina. At pagbebenta ng dressed chicken sa isang pamilya o individual. Tulad na nakikita nyo rin sa larawan na nagbebenta sa palengke ng dressed chicken ng manok na bumibenta sa pamilya o individual. Pangalawa naman ay maramihan o wholesale selling. Pagbebenta ng poultry products sa malaking dami ng mga tindahan o negosyo o distributor. Ang maramihan is ito yung nagbebenta ka ng mga maraming produkto sa isang malaking tindahan. Halimbawa nito ay pagbebenta ng trays ng itlog sa mga tindahan o supermarket at paghatid ng maraming manok sa isang restaurant o poultry dealer. Ngayon, tapos na tayo sa ating tinalakay. May aktibidad na naman tayong gagawin. Hatiin ko kayo sa 4 na grupo. Ang gagawin ninyo is bawat grupo ay gagawa ng isang maikling roleplay kung paano nila ibebenta ang kanilang poultry animals. So, unang pangkat ay pagbebenta sa palengke ng tingian. Pangkat 2 ay pakipagkasundo sa isang restaurant o negosyo para sa wholesale selling o maramihan. Ang 3 pangkat ay delivery service o pre-order system. At pang-4 na pangkat, pakipag-ugnay sa mga reseller o middleman. So dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pang-4 na pangkat. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para paghandaan ang inyong gagawin. At meron tayong criteria dito. Una, pagganap. Mahusay at natural ang pagganap ng bawat miyembro. Bibigyan ko kayo ng 10 puntos kung nagawa nyo ito o 6 na puntos, 4 na puntos at 2 puntos. Pangalawa is dialogo at kaalaman. Malinaw, makabuluhan at wasto ang mga linya. Kreatibidad, malikhain ng presentasyon, props at kilos. Pang-4, kooperasyon. Maganda ang teamwork at aktibong pakikipaglahok. At pang-5, kahusayan sa mensahe. Malinaw ang mensahe at may kaugnayan sa paksa. So, pwede na kayong magsimula, class. Unang pangkat ang magre-representa dito sa harapan. Okay, mahusay. Bigyan ng 5 bagsak ang pangkat. Una, 1, 2, 3, 4, 5. At pangkat 2 naman ang susunod. Okay, mahusay. Bigyan ng 5 bagsak ang group 2. 1, 2, 3, 4, 5. At pang-3 pangkat naman ang gagawa. Mahusay. Bigyan ng 5 bagsak ang pangkat 3. 1, 2, 3, 4, 5. At panghuli naman ay 4 na pangkat ang mag-represent dito. Mahusay. Bigyan ng 5 bagsak ang group 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yun, meron akong tanong sa inyo tungkol sa inyong aktibidad na ginawa kanina. Ano ang inyong natutunan tungkol sa pagbebenta ng poultry animals? Sinong sasagot? Okay, Miko. Mahusay. Lahat kayo, meron kayong natutunan tungkol sa paraan ng pagbebenta ng mga products. So, bigyan ng magaling claps ang bawat isa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magaling, magaling, magaling. At ngayon, meron din naman akong katanungan sa inyo. Unang katanungan ay, ano ang pagkakaiba ng tingi ang pagbebenta at maramihang pagbebenta? Sino sasagot? Okay.
Janice. Mahusay. Ang pagkakaiba ng tingiang pagbibenta at maramihang pagbibenta ay ang tingian is yung paisa-isa na pagbibenta o sa maliit na bilang. At ang maramihang pagbibenta ay yung bumibenta ka sa ay yung binibenta mo sa mamalaking tindahan. Pangalawang katanungan ay magbigay ng dalawang halimbawa sa pagbibenta ng tingian at maramihan ng poultry products. Sino sasagot? Okay, Mary Grace. Mahusay. Ang dalawang halimbawa ng tingiang pagbibenta ay yung nagbebenta ng itlog sa peraso o per dosina sa palengke at pagbebenta ng dressed chicken sa isang pamilya o individual. At ang maramihan naman ay ang halimbawa nito ay pagbebenta ng trays ng itlog sa mga tindahan o supermarket. At pangalawang halimbawa ay paghatid ng maraming manok sa isang restaurant o poultry dealer. At pangatlong katanungan naman ay, ano ang kahalagahan ng direktang pagbibenta sa palengke para sa mga poultry farmers? Sino sasagot? Okay, Frisha. Mahusay. Mahalaga itong direktang pagbibenta sa palengke para sa mga poultry farmers dahil sila mismo ay makikita nila ang bumibili ng kanilang produkto at sila mismo ay magtransaksyon sa mga mamimili. At pang-apat na katanungan ay, paano nakakatulong ang mga paraan ng pagbibenta sa mga negosyante? Sino sasagot? Jilad. Mahusay. Ang nakakatulong ang mga paraan ng pagbibenta sa mga negosyante dahil meron ditong mga paraan na mas mapadali ang pagbenta nila, sa kanilang mga produkto. At panglimang katanungan ay, kung ikaw isang poultry farmer, anong paraan ng pagbebenta ang pipiliin mo upang mas mapabilis mong maibenta ang iyong produkto? Sino ang sasagot ito? Rhea. Mahusay. At ang ating huling gawain ay, may sasagutan kayo. Panuto, basahin na mabuti ang bawat sitwasyon at sagutan ang mga sumusunod na tanong, isulat ang tamang titik. Isulat ito sa kalahating papel. At pagkatapos, yung ginawa is pasa ninyo dito sa akin. Tapos na ba, class? Mahusay. Dahil tapos na inyong ginawa, meron naman kayong takdang aralin at sasagutan nyo ito sa inyong bahay. Basahin ang panuto na sabay-sabay. Galing, gumawa ng isang maikling sanaysay, 3 to 5 na pangungusap tungkol sa kahalagahan ng tamang pagbebenta ng poultry animals. At yun lang, class. Maraming salamat. Tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.